Dominant Protector. Credit to the author. 2,371-2.4K. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Oo. Biglang may naisip si Terence, ang Earth Opening Claw ay isang Fire Element martial skill, at ang Wildfire Fist ay isa ring Fire Element martial skill. Kaya ang dalawang kasanayang ito ay maaaring pagsamahin gamit ang Wildfire Fist's chant at ang Earth Opening Claw's activation method. Ang dalawa ay pinagsama upang bumuo ng bagong martial skill. Gayunpaman, iba ang pagbabago ng Wood Forest 1000. Ito ay isang Wood Attribute Mental Cultivation Method, at hindi ito katulad ng katangian ng Fire Attribute ng Heaven and Earth Splitting Claw. Ito dapat ang dahilan kung bakit nagsanib ang dalawang ngunit hindi nagtagumpay sa pag-activate nito. Sa isiping iyon, biglang lumiwanag ang isip ni Terence. Pinagsama niya ang mabangis na apoy na kamao at libong pagbabago ng kahoy at kagubatan at sinubukang buhayin ito, ngunit nauwi ito sa kabiguan. At kung si Terence man ang gumagamit ng naglalagablab na kamao kasama ng libong pagbabago ng Wood Forest o ng libong pagbabago ng Wood Forest na sinamahan ng nagninangas na kamao, hindi siya nagtagumpay. Ito ay hindi direktang nagpatunay na tama ang hula at paghatol ni Terence. Tanging ang martial skills na may parehong katangian ang maaaring pagsamahin at i-activate, ngunit ang martial skills ng iba't ibang katangian ay hindi maaaring pagsamahin at i-activate. Sa madaling salita, kung ang kasanayan ng lumang anim na po ay hindi apoy o kahoy, ngunit iba pang elemento ng metal o tubig, hindi ito makokopya ni Terence. Sa pag-iisip na iyon, napabuntong hininga si Terence sa kung gaano kaswert at isara ang tawag noon pang-anim na po na kasanayan ay apoy, at si Terence ay nagkataon na pinagsama ito sa kanyang pinakapamilyar na Wildfire Fist, matagumpay na na-activate ito. Kung ginamit ni Terence ang libu-libong pagbabago ng kahoy at kagubatan upang pagsamahin ang mga ito, mahihirapan siya kung hindi niya ito iisipin at sumuko sa Wildfire Fist. Ngunit pagkatapos itong maisip ni Terence, isang bagong tanong ang lumitaw: bakit ang limang elemento ng Lowell na 8 trigrams palm ay nagawang sumanib sa parehong Wildfire Fist at sa libong pagbabago ng kahoy at kagubatan? Anong katangian ng limang elementong ito na 8 trigrams palm martial technique? Limang elemento. Si Terence ay ngumisi ng hindi malay. Hindi naman talaga ito ang limang elemento, di ba? Maaaring ito ay isang martial technique na maaaring linangin gamit ang mga katangian ng lahat ng limang elemento. Hindi napigilan ni Terence na i-click ang kanyang dila sa pag-iisip. Lowell siguradong mapalad na natuto ng kasanayang tulad nito. Ngunit, biglang naalala ni Terence ang maraming kulay na chi sa katawan ni Lowell. May limang elemento kaya siyang katawan. Ginagamit ba niya ang limang elementong chi para i-activate ang limang elementong bagwa palm? Kung iisipin, posible talaga. Kung hindi siya naglaro, bakit magiging abnormal ang kapangyarihan ng martial arts? Kung Lowell talaga ang limang elementong konstitusyon at ang limang elementong true chi, ang ikatlong galaw ng limang elementong 8 trigrams palm ay dapat kasing lakas ng ika-15 galaw ng ordinaryong high-tier martial technique. Gayunpaman, halatang hindi ito ginawa ni Lowell. Siyempre, ito ay isang theoretical na numero lamang. Kahit na ang lakas ng isang martial skill ay nauugnay sa martial skill mismo, ito ay may kaugnayan din sa kasanayan ng practitioner. Halimbawa, ang kasanayan ni Terence sa Wildfire Fist ay mas mataas kaysa kay Uncle Fredo, kaya noong ginamit ni Terence ang Wildfire Fist, ang unang galaw ay katumbas ng pangalawang galaw ng isang normal na kasanayan sa martial, at iba pa, ngunit hindi ito magawa ni Uncle Fredo. Sa makatuwid, bagamat makapangyarihan ang martial technique ni Lowell, ang teorya ay teorya, at ang realidad ay realidad. Napakabihirang na para sa kanya na mailabas ang kasalukuyang kapangyarihan nito. Naglalaway si Terence matapos matukoy ang kapangyarihan ng husay ni Lowell. Kahit na mayroon siyang mga elemento ng kahoy, apoy, at metal, dapat niyang ipamalas ang kapangyarihan ng ika-15 anyo ng limang elementong 8 trigrams palm kung siya ay nagsasanay. Iyon ay magiging kahangahangang sapat. Hindi katakataka na napakalakas ni Lowell, ngunit si Terence ay nagsanay sa lahat ng makapangyarihang sining, at kayang master ang anumang sining na matututunan niya. Siguradong mas malakas siya sa Lowell.
Nagpakawala ng mahabang hininga si Terence at binulong ang pangalan ni Lowell. Tila kapag malakas na siya, dapat na siyang bumalik sa pamilya Tegan at nakawin ang husay ni Lowell. Sa ganoong paraan, makakaharap niya ang mas malalakas na mga kaaway at hindi matatalo. Tama, hindi ba sinabi ng kanyang, Panginoon, ang kakaibang ranggo ng langit na ninanakaw niya ang pamamaraan ng paglilinang ng kaaway? Kung talagang gaya ng sinabi niya, na kaya niyang nakawin ang mental cultivation method ng 5 elemento ng 8 trigrams POM, kung gayon ito ay isang magandang bagay. Pero, saan siya pupunta para mahanap ang kakaibang heaven rank na iyon? Ang kayamanan sa bulubundukin ng Wulang Haute ay naalis na, at imposibleng makabalik ang kakaibang tao sa ranggo ng langit sa hanay ng bundok na iyon. And with his crazy personality and brain, baka nakatakas na siya sa ibang lugar. Ang paghahanap sa kanya ay magiging lubhang mahirap. Sa labas ng silid, si Yasi ay nakaupo sa sofa na tulala. Bagamat nasa TV ang mga mata niya, parang wala siya sa mood. Yasi, anong meron? May gumugulo ba sa isip mo? Naramdaman ni Cheryl na may mali mula sa sandaling ibuhos ni Yasi ang tsaa. Pakiramdam niya ay may mali. Cheryl sis, anong sabi mo? Napakurap si Yasi. Yasi, may gumugulo ba sa isip mo? Tanong ni Cheryl na nakakunot ang noo. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina? Hindi, masyado lang engrossed si Yasi sa TV. Medyo nagulat si Yasi ngunit mabilis na sumagot ng nakangiti. Ganun ba? Saka ano yung nasa telebisyon kanina? Tanong ni Cheryl. Sa TV. Yasi subconsciously sulyap sa TV. Hindi ba ito Pleasant Goat at Grey Wolf? Nagpalit lang ako ng channel. Nanunood lang ako ng SpongeBob SquarePants. Sabi ni Cheryl, hindi sigurado kung matatawa ba siya o umiyak. Oo. Ito ay SpongeBob. Tumango si Yasi. Nanood ako ng SpongeBob kahapon. Nanonood ako ngayon ng Pleasant Goat at Big Wolf. Hindi ako nagpalit ng channel. Yasi, ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ni Cheryl na walang imak. Gusto mo bang itago ito sa akin? Ganito. Hindi inakala ni Yasi na si Cheryl ay magiging napakatuso para magsinungaling sa kanya, ngunit umiling pa rin siya, ayoko nga. Siguro nagamit ko ng sobra ang utak ko sa kasino ngayon. Ganun ba? Si Cheryl, natural, ay hindi naniwala sa sinabi ni Yasi. Bulong niya sa sarili at hininaan ang boses, dahil ba kay Terence? Walang ibang maisip na dahilan si Cheryl. Nagustuhan ni Yasi si Terence, at alam niya iyon. Hindi kailanman itinanggi ni Yasi ang kanyang nararamdaman para kay Terence, at naiintindihan na si Yasi ay nasa masamang mood pagkatapos magtapat ni Terence kay Melissa. Pero parang hindi ito bagay sa pagkatao ni Yasi. 2,372. Wala siyang pakialam noon kay Josephine o Trixie, at bagamat kumilos siya na parang siya ang third party, naging matalik pa rin siyang kaibigan nina Josephine at Trixie. Kahit sa pagkakataong ito, ang paggawa ng unang asawa ni Melissa Terence ay sariling ideya ni Yasi. Talaga bang hindi siya masaya dahil dito? Maging si Cheryl mismo ay hindi makapaniwala. Si Cheryl ay medyo nalungkot, ngunit si Yasi ay hindi. Palagi niyang iniisip na hanggat makakasama niya si Terence, hindi mahalaga kung opisyal na silang magkasintahan o hindi. Siya ay magiging masaya bilang isang maliit na asawa kahit na sila ang pangunahing asawa. At kaya, si Cheryl ay labis na nalito. Bakit nagbago ang pagkatao ni Yasi ngayon? Hindi kaya ayaw na niyang maging maliit na asawa kaya sumabog ang kanyang pagkatao? Paano? Paano mo nalaman? Yasi blurted out subconsciously, ngunit mabilis na napagtanto na hahayaan niya itong mad-ulash. Hindi, ako. Nagamit ko lang ang utak ko, kaya nahihilo ako. Yasi. Seryosong tumingin si Cheryl kay Yasi. Sige, naka-recover kasi si Shield bro. Sa totoo lang nag-aalala ako kay Melissa. Walang magawang sabi ni Yasi. Yasi, ayaw mong maging girlfriend ni Melissa si Terence? Curious na tanong ni Cheryl matapos marinig ang pag-amin ni Yasi. Hindi. Ayoko. Umiling si Yasi. Ang inosenteng ekspresyon ni Yasi ay lalong ikinalito ni Cheryl parang masyado siyang nag-iisip.
Hindi nalungkot si Yasi dahil sa promosyon ni Melissa, pero iba. Kaya naman, nagtanong si Cheryl, kung gayon, ano ang iyong inaalala? Nag-aalala lang ako na tatanggihan niya ang pag-amin ni Sheldbro. Gusto ni Yasi na siya ang maging pangunahing asawa ni Sheldbro, para makasama niya si Cheryl Sis in the future. Medyo maganda ang personalidad ng Melissa Sis, magiging maayos ang pakikitungo niya kay Cheryl Sis pagkatapos lumipat sa. Sabi ni Yasi. Lipat sa villa. You're asking her to move into the villa. Napakurap si Cheryl. Ano ang ibig mong sabihin sa pagiging maayos? Anong pinagsasabi mo? Wala lang. Sinadya ni Yasi yon. Kung mamatay si Yasi, makakahanap tayo ng makakasama ni Cheryl Sis. Sabi ni Yasi pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Patay. Paano siya namatay? Bakit mo ito dinadala? Nalilito si Cheryl kay Yasi. Ano bang nangyayari sa'yo ngayon? Hindi, nananaghoy lang ako. Ang mga tao ay dumadaan sa buhay at kamatayan, at may mga aksidente at sakuna. Kung mamatay ako minsan, hindi ko makakasama si Cheryl Sis. Sabi ni Yasi. Kaya nga hahayaan ko si Melissa Sis na samahan si Cheryl Sis simula ngayon. Anong kalokohan ito? Hindi na maintindihan ni Cheryl ang sinasabi ni Yasi. Hinawakan niya ang kanyang noo at nagtanong, wala ka bang lagnat? Hindi, si Yasi ang nagsabi nito, kung sakali. Bumalik ang karaniwang nakakalokong ngiti ni Yasi. Yes, I's just saying. What if? So if you want to find someone, you need to find someone who's on good terms with Cheryl Sis. Paano kung patay na si Yasi at walang tumulong kay Cheryl Sis? Si Melissa Sis ay mabait na tao, mabait, hindi niya kayang i-bully si Cheryl Sis, at tiyak na ibibigay niya ang kanyang pangunahing asawa kay Cheryl. Narinig ni Cheryl ang mga salita ni Yasi at namula ang kanyang mukha, hindi alam kung ano ang gagawin. Yasi, ano ang sinasabi mo? Ano ang gusto mong sabihin? Wala lang. I think we should come up with a pretty girl plan for Sheldbro, para makuha niya si Melissa Sis. What do you think? Sagot ni Yasi. Isang beauty plan. Napakurap si Cheryl. Tiningnan niya ng matagal si Yasi para siguraduhin hindi siya nagbubuga ng kalokohan. Sinasabi mo na dapat nating tulungan si Terence. Oo, kapag magkasama sina Terence at Melissa Sis makakalimutan niya. Kinusat ni Yasi ang kanyang mga mata, kung hindi, mag-aalala si Yasi. Hindi natapos ni Yasi ang kanyang inaalala si Cheryl ba o si Terence. Kung ganoon, ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Cheryl pagkatapos ng ilang pag-aalangan. She was quite supportive of Yasi's suggestion, hindi niya sana inimbitahan si Melissa sa bahay nila kung hindi niya ito gusto. Ang insidente ng pagkidnap ay nagpahinto sa plano, ngunit hindi nito napigilan si Cheryl na sumandal kay Melissa na maging unang asawa ni Terence. Umakyat tayo sa itaas at mag-research. Kailangan nating gumawa ng detalyadong plano. Sabi ni Yasi habang hinihila niya si Cheryl pataas. Pumara si Melissa ng taxi pagkalabas niya ng villa, pabalik sa paaralan na pinagmamasdan siya ni Chester mula sa malayo bago umalis kasama si Lolo Pitts at ang iba pa. Gulong-gulo ang puso ni Melissa, hindi niya akalain na aamin si Terence sa kanya sa oras na ganito. Hindi pa siya handa, o mas tumpak, hindi pa siya tapos sa sarili niyang mga bagay. Hindi ba siya matutuwa na tinanggihan siya nito? Biglang naisip ni Melissa kung sasaktan ba niya si Terence kung tumakas lang siya. Dapat ko bang tawagan siya para ipaliwanag ang sarili ko? Sabihin sa kanya ang kanyang mga paghihirap. Nagkaroon siya ng fiancé, at hindi niya sinira ang engagement. Dapat alam ni Terence ang tungkol dito, ngunit umamin pa rin siya sa kanya. Sinusubukan ba niyang ipahiya siya? Si Melissa ay isang mabuting babae, at siya ay naging masunurin mula pa noong siya ay bata pa, kaya siya ay sumang-ayon sa kasal ng may pag-aatubili sa pamamagitan ng kanyang pamilya. Kung tutuusin, wala siyang nagustuhan. Si Polong ay mukhang isang disenteng tao, sa ibabaw siya ay isang doktor ng medisina, at ang bahay na si Kang ay isang medikal na pamilya. Gayunpaman, nang makita niya kung paano sinubukan ni Polong na pasayahin si Chester sa hapunan sa Iron Lake, naramdaman ni Melissa na si Polong ay hindi kasing ganda ng mga chismis na ginawa sa kanya. Siya ay medyo peke at makasalanan, at wala siyang magandang impresyon sa kanya.
Gayunpaman, dahil sa mga kadahilan ng pampamilya, hindi siya gaanong nasabi. Ngunit ang mga bagay ay iba na ngayon. May nagustuhan si Melissa, at ayaw na niyang matali pa ng tadhana. Ayaw niyang pakasalan si Polong. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, si Melissa ay nagkaroon ng rebeldeng kaisipan, gusto niyang ibagsak ang desisyon ng kanyang pamilya. Hindi na siya makapaghintay na bumalik sa dormitoryo at tawagan ang kanyang mga magulang para kanselahin ang pakikipag-ugnayan sa bahay kang 2373. Oo, nagustuhan niya si Terence. May nararamdaman na siya noon para sa kanya, ngunit hindi siya nang ahas na harapin ang mga ito o aminin nagsinungaling siya sa kanyang sarili na nagkaroon siya ng isang uri ng relasyon kay Terence na higit pa sa pagkakaibigan, at pinaalalahanan ang sarili na magkaibigan lang sila. Hanggang sa pag-amin ni Terence ngayon, tuluyan na siyang lalabas sa kanyang kasinungalingan. Oo, naging mabuting magkaibigan pa rin ba sila ni Terence? Anong uri ng mabuting magkaibigan ang magyayakapan sa bawat isa sa lahat ng oras? Paanong magkikita ang mabubuting kaibigan na nakahubad? Anong uri ng mabuting kaibigan ang magkakaroon ng damdamin para sa isa't isa kapag sila ay magkasama? Anong uri ng mabuting kaibigan ang mahihirapang huminga at magkakaroon ng mabilis na tibok ng puso kapag sila ay nag-iisa? Hindi, tiyak na hindi. Huminga ng malalim si Melissa, naramdaman niyang may dapat siyang gawin ngayon. Bumalik si Melissa sa female dormitory, at maraming tao ang tumingin sa kanya ng kakaiba. Kung tutuusin, ang eksenang lumabas siya ng pinto na nakasuot ng saplot ay masyadong nakakagulat, at ngayong bumalik siya na nakasuot ng bagong damit, maraming tao ang nakuryusano ang ginawa ni Melissa. Si Melissa, gayunpaman, ay walang pakialam sa iniisip ng iba, mabilis siyang bumalik sa kanyang silid at isinara ang pinto. Melissa, saan ka ba nagpunta kanina? Bakit ka ba nagmamadali? Curious na tanong ni Lyra, kung hindi ko kilala sina Yasi at Cheryl, iisipin kong kinidnap ka na naman. Walang anuman. Umiling si Melissa. Nagbibiro lang sila. Nagbibiro ka ba? Siyempre, hindi siya pinaniwalaan ni Lyra, ngunit ayaw pag-usapan ni Melissa ang tungkol dito, kaya hindi siya nagtanong. Sandro and Wilfred asked Joanne and I out for dinner, are you coming? Hindi ako pupunta, sige na. Pagbalik mo, dalhan mo lang ako ng lunchbox mula sa cafeteria. Malinaw na wala sa mood si Melissa na kumain. Besides, Lyra and Joanne were a couple, bakit siya sasali sa saya? Sige, aalis na ako. Tumanggaw si Lyra at lumabas ng dormitoryo. Kinagat naman ni Melissa ang kanyang mga ngipin at dinayal ang numero ng kanyang ina pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Melissa, mabuti na ba ang pakiramdam mo? Mabilis na kinuha ni Celine, nag-aalala siya na baka masama ang mood ni Melissa pagkatapos ng kidnapping, kaya hindi na niya tinanong ang boyfriend ng kanyang anak sa paaralan. Ngayong tumatawag si Melissa, natural na gusto niya makipag-usap ng maayos sa kanya. Tumawag ang kanyang kapatid kanina para sabihin sa kanya na ang bahay ni Kang Polong ay babalik sa Stonegate Industry University para isulat ang kanyang thesis sa medisina, at gusto niyang makasama si Melissa. Hindi inisip ni Celine na tama na panghimasukan ang kalayaan ng kanyang anak sa pag-ibig, ngunit ang bahay na si Turner ay nasa bingit ng pagguho, at ito ay isang bagay na napagkasunduan nila noon, kaya't si Celine ay walang pagpipilian kundi ang sumang-ayon. Mom! Ay! Napagpasyahan na ni Melissa na sabihin sa kanyang ina na ayaw niyang pakasalan si Polong sa sandaling matapos ang tawag, ngunit hindi niya napigilan ang sarili na sabihin ito. Si Melissa ay bihirang sumalungat sa kagustuhan ng kanyang mga magulang, at sa pagkakataong ito, hindi niya talaga alam kung ano ang sasabihin. Anong problema, Melissa? Nagkaproblema ka ba? Bumilis ang tibok ng puso ni Celine sa tono ni Melissa. Nanay! Hindi ko gustong pakasalan ang Polong ni Kang, gusto kong putulin ang pakikipag-ugnayan. Sa wakas ay inipon ni Melissa ang kanyang lakas ng loob at sinabi ang mga salitang sinisigaw niya sa kanyang puso. Ayaw na niyang maging masunurin na sanggol. Nais niyang maging rebelde kahit minsan. Ano? Nagulat si Celine, hindi niya inaasahan na ang kanyang anak na babae ang unang maghahayag ng lahat sa kanya. Pinaplano niyang sabihin sa kanyang anak ang lahat kapag nasa mabuting kalagayan siya, para kausapin siya tungkol dito kay Polong.
Narinig niya na si Polong ay isang mabuting tao, at mayroon itong kaya hindi masamang ideya na pakasalan siya ni Melissa. Ngunit hindi niya inaasahan na si Melissa ay masisira ang pakikipag-ugnayan. Ako. May boyfriend ako sa school. Sabi niya. Kinagat ni Melissa ang kanyang mga labi at mariing sinabi, gusto ko siyang makasama. Ayokong pakasalan si Harry, ayokong manipulahin ng pamilya, ayokong maging bargaining chip para sa bahay ni Turner na pakasalan ang mayaman at makapangyarihan. Ito. Melissa. Lamambat ang puso ni Celine. Hindi niya akalain na magiging determinado ang kanyang anak. Noong huling pagkakataon sa Iron Lake, hindi nagustuhan ng kanyang anak si Polong at ayaw niyang magpakasal, ngunit pumayag pa rin siyang hayaan ang mga bagay na mauna. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman ni Celine ang determinasyon ng kanyang anak. Dati, ayaw ng kanyang anak, ngunit hindi siya kailanman lumaban ng ganoon kalakas. This time, hindi na siya gumawa ng eksena, pero matatag ang tono niya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, lalo na nang maalala niya ang tawag sa telepono ng kapatid. Pakiramdam niya ay walang magawa. Mom, it's not a spur of the moment thing, I'm sure of it, I like him. Patuloy ni Melissa. Yan, buntong hininga. Tumawag si nanay sa oras na ito para kausapin ka tungkol sa engagement ni Housekang, pero nasabi mo na muna, kaya hindi ko na matuloy. Napabuntong hininga si Celine. Nay, ano po? Anong sabi ni Housekang? Gulat na tanong ni Melissa. Kanina lang tumawag ang tito mo, sinabi niya sa akin ang tungkol sa kasal. Hindi sinubukan ni Celine na itago ang anuman at sinabi ng tiyuhin mo na ang bahay ni Polong ay babalik sa East Ocean Industry University para isulat ang kanyang thesis, at gusto niyang magkaayos kayo. Nandito siya. Napakurap si Melissa, hindi inaasahan na darating si Polong. Alam niya na ito ay isang estudyante sa East Ocean Industry University, ngunit hindi niya kailangang nasa paaralan buong araw dahil sa kanyang at halos hindi siya pumasok sa paaralan. Walang gaanong pakikipag-ugnayan sa kanya si Melissa, ngunit kailangan lang niyang bumalik sa oras na ito. Melissa, naiintindihan ni nanay ang ibig mong sabihin. Ipapaliwanag ko ito sa tiyuhin mo, at sana ay ipawalang bisa na niya ang pakikipag-ugnayan. Napabuntong hininga si Celine. Simula nang makidnap ka, hindi na kami nag-aalala ng tatay mo sa negosyo namin. Wala nang mas mahalaga pa sa iyo. Naisipan pa naming ibenta ng tatay mo ang kumpanya para mabayaran ang ransom na matagal na naming kayang ibigay sa mundo. Masaya, tama na si House Turner at ang bahay na si Kang ay hindi na tayo magagawang banta. Salamat, inay. Kumaibot ang ilong ni Melissa, hindi niya inaasahan na ganoon ang sasabihin ng kanyang ina. Hindi tanga si Melissa na hulaan na niya ang mga kahihinatnan ng pagsira sa engagement. Ang kumpanya ng kanyang ama ay maaaring salakayin ng parehong bahay ni Kang at ng bahay ni Turner. Gayunpaman, muling napuno ng pag-asa ang puso ni Melissa nang maisip niya si Terence. Nay, Terence. Boyfriend ko siya, at marami siyang koneksyon at katayuan sa lungsod ng Stonegate. Kilala pa niya ang mga tao mula sa Hidden House, ang Hidden House Pits. Sila ang mga nasasakupan ni Terence ngayon, at ang pagtanggi sa bahay Kang maaaring hindi maapektuhan ang iyong trabaho at ang tatay mo para sa negosyong ito, at maaaring hindi maapektuhan ang iyong ama at tatay na pumasok sa negosyong ito. Buwan ng boto. Ang iyong suporta ay ang aking pinakamalaking pagganyak. 2,374. Ang Hidden House Pits ay nasasakupan ni Terence. Si Celine ay hindi pamilyar sa pangalan Amara at Cheryl ay parehong nabanggit noon, ngunit hindi niya akalain na ang Hidden House Pits ay magiging kababaihan ni Terence. Hidden House Pits, hindi ba ang bahay na iyon ang backer ni Turner? Paano siya naging kampo ni Terence? With that, dapat maayos na ang kasal ni Melissa, di ba? Sa isiping iyon, nakahinga ng maluwag si Celine. Oo. Noon, niligtas ako mismo ng nakatatandang pits ng Hidden House Pits, pero hindi ko sinabi sa iyo o kay tatay dahil gusto kong ilihim ito. Hindi na ito naitago ni Melissa, kailangan niyang maglabas ng isang bagay para sa sarili niyang kaligayahan. Ganito kasi. I see.
Sige, tatawagan ko ngayon ang tito mo at sasabihin ko sa kanya ang tungkol dito. Sabi ni Celine. Okay, salamat, inay. Narinig ni Melissa ang mga salita ng kanyang ina at alam niyang magiging maayos ang lahat, at siya ay masaya. Gayunpaman, tila mali ang hula ni Celine. Pagkatapos niyang sabihin kina Benny at Jimmy ang tungkol dito, nagulat sila saglit. Hindi nagbigay ng malinaw na sagot si Benny, sinabi lamang niya na kailangan niyang pag-usapan ito sa kanyang kapatid. Nagulat ito kay Celine, ngunit wala siyang sinabi. Hinintay lang niya ang mga kapatid niya, sagot niya. Pagkatapos ibaba ang tawag, nagsalubong ng malalim ang mga kilay ni Benny, ngunit si Jimmy ay mainitin ang ulo, kuya, dahil si Terence ang boss ng Hidden House Pits, siya rin ang tagapagtaguyod ng aming tagapagtaguyod, walang masama sa pagbuo ng magandang relasyon sa kanya. Bakit hindi ka pumayag na putulin ang engagement? Break off the engagement. Gusto niya tayong maging aso ni Terence. Jimmy, nababaliw ka na ba? Nakalimutan mo na ba na si Terence ang numero 1 kaaway ng bahay Turner? I think you're idiot. Bago pa man maibuka ni Benny ang kanyang bibig, nagsimulang sumigaw si Harleen. Ayaw niyang bumigay si Turner kay Terence. Hindi pa ba siya nawala ng sapat na mukha sa harap ni Terence? Kailangang aminin ng isa na ang babaeng ito ay napakahiganti, lalo na ang isang tulad ni Harleen. Sa sandaling nagsimula siyang mapot sa isang tao, aabot ito sa isang kahangahangang antas. Narinig ni Jimmy ang kanyang sigaw at binigyan siya ng isang malakas na sampal. Ano ang sinisigaw mo, bakla ka? Kailan ka nagkaroon ng karapatang magdesisyon para sa pamilya Turner? Ikaw. Sinaktan mo ako. Jimmy, ginagawa ko ito para sa ikabubuti ng bahay Turner, at sinaktan mo ako. Tinakpi ni Harleen ang namamagang mukha at sumigaw. Moher faster is cacker, bubugbugin kita pag sumigaw ka ulit. Galit na galit si Jimmy. Kuya, pakikalma ang galit mo. Kinaway-kaway ni Benny ang kanyang kamay, pinipigilan ang marahas na pagkilos ni Jimmy, tama ang biyenan, huwag kang masyadong magpapagod. Tama siya, walang pakinabang na makipagkompromiso tayo kay Terence. Kumurap-kurap si Jimmy, kung ikinasal si Melissa kay Terence, makakaasa tayo kay Terence, di ba? Kahit na ang Hidden House Pits ay nasa panig ni Terence, ito ay nangangahulugan na si Terence ay may maraming potensyal, ito ay magiging mabuti para sa ating bahay na si Turner. Kuya, napakasimple ng iniisip mo. Tama ka, sabi ni Benny, ngunit naisip mo na ba kung gaano natin kamumuhi kay Terence? Sa simula pa lang, kalaban na namin si Terence, at ilang beses na namin siyang sinaktan habang nakadapa siya. Umabot na sa puntong hindi na natin mareresolba. Ito. Nag-alinlangan si Jimmy. Kung ikakasal natin si Melissa kay Terence, hindi ba ibig sabihin na magkamag-anak tayo? Kamag-anak. Nakikita mo si Terence bilang iyong kamag-anak, ngunit makikita ka ba niya bilang isa? Ngumisi si Benny. Ang nangyari sa Hidden House Duran, may nakuha kaming balita mula sa Hidden House U. Binigyan ba ni Terence ang ama ni Josephine ng anumang mukha? Binigyan ba niya ng mukha ang lolo niya? Sariling tatay at lolo ko ito, ano tayo? Ang relasyon ni Uncle ay isang antas na mas mababa kaysa doon. Ito. Inisip ito ni Jimmy, tama ang kanyang kapatid, ngunit mayroon pa rin siyang pag-asa sa kanyang puso. Hindi ba nagkaroon ng conflict noon si Chester at ang Hidden House Pits kay Terence? Wala ka na bang tiwala kay Terence ngayon? Hindi ako sigurado kung ang Hidden House Pits ay nasa panig ni Terence o hindi, ngunit kung ito ay ang Hidden House Pits o Chester, mayroon ba silang direktang salungatan kay Terence? Nagdulot ba ito ng malubhang kahihinatnan? Kinawian ni Benny ang kanyang kamay at sinabing, wala. Si Chester at House Pits ay walang anumang malaking salungatan kay Terence, hindi lang sila magkasundo, iyon lang. Hindi sila pareho ng tindig ni House Turner. Halimbawa, ang nakatagong bahay na si Irving ni Hale, ang karaniwang bahay ni Daryl Neo, ang mga taong ito ay may pagkagalit kay Terence, sa palagay mo ba ay may posibilidad na malutas ito? Ang karaniwang bahay na si York ay sinira ni Terence, at ang nakatagong bahay na si Irving ni Hale ay halos mawala ng buhay ng ilang beses. Sa tingin mo ba hahayaan kami ni Terence, ang masasamang kamag-anak ni Melissa, na mabuhay? Iyon ay.
Si Jimmy ay walang masyadong utak, at pagkatapos ng pagsusuri ni Benny, naramdaman niyang posible ito. Pagkatapos ng lahat, si Terence at ang bahay ni Turner ay magkaaway. Nang masugitan si Terence, tumalon ang bahay na si Turner para saktan siya ng paulit-ulit. Papayagan ba sila ni Terence? Kung gayon, hindi ba pwedeng humingi na lang tayo ng pabor sa Hidden House Pits? Sabi ni Jimmy pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Makiusap para sa awa. Sa tingin mo ba kakausapin pa tayo ng Hidden House Pits pagkatapos sumali kay Terence? Not to mention the Hidden House Pits, kahit si Chester ay ayaw na tayong makipag-usap pagkatapos niyang sumali kay Terence, gusto mo pa rin silang umasa. Umiling si Benny, kami lang ang tool sa paggawa ng pera ng Hidden House Pits. Ngayong sumali na sila kay Terence, at follower niya si Chester, bakit nila tayo ikokonsidera? Totoo iyon. Tumango si Jimmy, kahit pabayaan natin si Melissa na sumama kay Terence, hindi tayo makakasama sa kanyang mabuting panig. Hindi pa rin tayo papansinin ni Terence, at nanganganib pa rin ang posisyon ni Turner sa bahay. Ngunit kung pipilitin natin si Terence na pakasalan si Polong, hindi ba iyon laban kay Terence? Hindi ba pwedeng patayin na lang tayong lahat ni Terence sa galit? Kung gugustuhin natin, matagal na nating ginawa. Ang tanging dahilan lang kung bakit hindi natin ginawa iyon ay marahil dahil tiyuhin tayo ni Melissa. Wala tayong dapat ikatakot. Walang nagawa si Terence nang maghiwalay ang Hidden House kina Terence at Josephine, sabi ni Benny. Tama si Benny, hindi kumilos si Terence sa Hidden House Pits, ngunit hindi sa ayaw niya hindi siya ang kapareha nila. 2375. Nakalimutan ni Benny ang mahalagang puntong ito, paano may kukumpara ang bahay ni Turner sa Hidden House Duran. Pero, kung pipilitin natin si Melissa na pakasalan si Polong, hindi ba tot-utol si Terence? Kahit wala siyang ginagawa, gagawin ng Hidden House Pits, di ba? Nag-aalalang tanong ni Jimmy. Wala talaga itong kinalaman sa atin, House Turner, na ipasa na lang sana natin ang bola sa bahay ni Kang, at hindi sila papayag na putulin ang engagement, di ba? Ngumiti ng nakakatakot si Benny. Siyempre, magdadagdag kami ng mga pampaganda para mapuko ang emosyon ni Kang. Ngayong nasa likod ka na nila, masyado na silang nagiging bastos. Pagdating ng panahon, sasamahan ka na rin namin sa Hidden House Pits. Hindi na magagawa iyon ng Hidden House Pits. Sige, makikinig tayo sa pangalawang kapatid. Tumango si Jimmy. Hindi nagkamali si Jimmy na abot nga talaga ang tiwala sa sarili ni Kang. Simple lang ang dahilan, Harry, na nagsabing tinutulungan niya ang Hidden House of the Right, ay biglang nagpadala ng mensahe na nagsasabing hindi niya talaga tinutulungan ang Hidden House of the Right, ngunit ang sinaunang sekta, ang Sky Elixir, ay nakatingin sa kanya at may tutulungan siya. Bagamat hindi nilinaw ni Harry kung ano ang tinutulungan niya sa Sky Elixir sect, sa maikling tawag na ito, naririnig ng matandang master na si Kang ang pakiramdam ng pagiging superior sa kanyang mga salita. Mukhang maganda ang kalagayan ni Harry ngayon, kung hindi ay hindi siya tatawag sa bahay. Si Harry ay talagang maganda ang takbo. Matapos siyang ibalik sa Sky Elixir sect, ang matandang sect master ng Sky Elixir sect ay personal na nagsagawa ng body check sa kanya, at nalaman na ang kanyang katawan ay talagang angkop para sa paggawa ng bone cleansing peel. Hiniling niya sa ikalimang elder na turuan siya tungkol sa paggawa ng elixir, at kasabay nito, siya mismo ang nagsimula ng furnace para gumawa ng fire sun peel para kay Harry para mabago ang kanyang katawan. Ang Inferno Intensiang peel ay isang third grade elixir. Napakahirap mag-concoct. Maaaring hindi magtagumpay ang isa kahit na pagkatapos ng ilang mga pagtatangka. Higit pa rito, nakakonsumo ito ng maraming pisikal na lakas. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi madaling sumang-ayon ang mga tao sa langit at lupa na gumawa ng Ice Heart Jade Bone Peel para sa Althea. Kung siya ay may oras at lakas, hindi man lang niya ma-refine ang mga third grade na pills na kailangan ng kanyang pamilya, lalo pa ang refined pills para sa iba. Ito ay natural na imposible. Maging ang reward ng Sky Elixir sect ay malinaw na nakasaad na ang kalahok ay maaaring pumili ng anumang tier 3 peel na mayroon sila, ngunit hindi nila maaaring hilingin sa Sky Elixir sect na gumawa ng tier 3 peel para sa kanila.
Kung walang tier 3 na tableta na kailangan ng kalahok, kakailanganin nilang gumamit ng iba pang natural na kayamanan upang palitan ito. Ito ay sapat na upang ipakita kung gaano kahirap na pinuhin ang isang grade 3 medicinal pill. Siyempre, karamihan sa mga third grade na table tasks sa inventaryo ng Sky Elixir sect ay hindi pinino ng mga tao sa langit, lupa, o anumang iba pang lugar. Sa halip, pinino sila ng nakatatandang kapatid ni Patriarch Albert. Ang nakatatandang kapatid ni Patriarch Albert ay isang alchemist at mas bihasa kaysa sa mga tao sa langit, lupa, at tao. Gayunpaman, walang nang ahas na magtanong kung gaano siya kagaling. Siyempre, kung hindi dahil sa katotohanan na ang nakatatandang kapatid ni Patriarch Albert ay nag-iisa, ang mga tao sa langit at lupa ay tiyak na hihilingin sa kanya na tumulong sa pagpino ng isang grade 3 na tableta. Gayunpaman, wala nang ibang paraan ngayon. Sarili niya lang ang kaya niyang gawin. Nang maayos na ang usapin, pinayagan si Harry na tumawag sa bahay. Tuwang-tuwa si Miracle Doctor Kang nang marinig ang balita. Hindi niya inaasahan na ang kanyang apo, na lagi niyang minamaliit, ay muling maghahatid sa kanya ng walang katulad na sorpresa. Tinipon ng Miracle Doctor na si Kang ang lahat ng miyembro ng house para sa isang family meeting. Ipinaliwanag ni Miracle Doctor Kang ang kasalukuyang sitwasyon ni Harry kina Guillermo, Carlos, at Polong, at natulala silang tatlo. Ito ay hindi kapanipaniwala. Hindi nila akalain na si Harry ang pipiliin ng Sky Elixir sect para tulungan sila. Ito ay isang malaking karangalan. Hindi tanga si House Kang. Ang Hidden House ikaw ay napakalakas na bahay ng alchemist, at walang napiling tumulong sa makalangit na Elixir sect. Sa halip, dinala si Harry para tumulong. Nangangahulugan ito na ang tulong ay hindi magiging simple, at si Harry lang ang makakatulong. At kaya, naunawaan ng lahat ng nasa bahay ni Kang ang isang bagay-bahay na malapit nang tumaas si Kang. Sa tulong ng sinaunang sekta, hindi imposibleng maging tagumpay ang bahay Kang. Hindi ito sinabi ni Harry ng malakas sa pagkakataong ito, ngunit ang pahiwatig ay medyo halata. Siya ay lubos na pinahahalagahan sa Sky Elixir sect, at natututo siya ng alchemy mula sa ikalimang elder. Isa lang ang sinabi niya na gagawin niya para sa sekta, ngunit hindi niya sinabi kung ano ang eksaktong iyon. Ang kanyang katayuan bilang ikalimang elder ay sapat na upang maging sikat siya. Isipin mo, lahat kahit ang Hidden House ay hindi mo nakuha ang paggamot na ito, ngunit ginawa ito ni Harry. Kailangan talaga nating planuhin ang ating kinabukasan. Sabi ni Miracle Doctor Kang. Oo, hindi ako makapaniwala na binibigyan tayo ng batang ito na si Harry ng napakaraming sorpresa kamakailan. Masalimuot ang damdamin ni Guillermo habang sinasabi niya ito, kapwa siya masaya at naiinggit, ngunit gumaan din ang loob niya. Si Harry ay nagpunta sa Sky Elixir sect, at naging isang disipulo doon. Ito ay karaniwang imposible para sa kanya na bumalik sa bahay Kang. Isang maliit na bahay Kang, kahit na ito ay naging isang tagumpay, ito ay wala kay Harry. Ang kanyang posisyon sa Sky Elixir sect at ang posisyon ng Head of House Kang ay dalawang magkaibang konsepto. Kaya sa ganitong paraan, hindi na muling lalaban si Harry para sa posisyon ng ulo kay Polong. Maganda ito. Naunawaan din ni Polong ang puntong ito, iniisip na napakabuti ni Harry. Siya ay nagtatrabaho ng husto, ngunit kailangan pa rin niyang umasa sa kanya sa hinaharap. Kahit na siya ang maging pinuno ng bahay Kang, igagalang pa rin ng buong bahay si Harry. Lolo, ito ay isang magandang pagkakataon para sa House Kang. Kung malalaman natin ito, makakabuo tayo ng magandang relasyon sa sekta ng Sky Elixir, at hindi imposibleng maging tagumpay tayo. Nasa sabik si Polong. Kailangan pa niyang umasa kay Harry sa hinaharap, ngunit ang pagiging pinuno ng isang nakatagumpay ay magiging ganap na kakaiba sa kanyang kasalukuyang posisyon. Tama si Polong. Ang aming kumpanya ng gamot ay nataman ng husto, ngunit kung maaari tayong makarating sa magandang panig ng Sky Elixir sect at magbenta ng ilang mga table tasks at kayamanan tulad ng Hidden House sa iyo, yayaman tayo. Ang pera na ginawa ng mga kumpanya ng gamot noon ay talagang maliit. Tumango si Miracle Doctor Kang. Guillermo, ito ay malapit na sa oras na hindi natin ito kumita ng malaki. Maaari. Kakailanganin nating planuhin ang ating hinaharap na pag-unlad sa ngayon. 2,376. Oo, Ama. Tumango si Guillermo.
Ang kumpanyang medikal ni Miracle Dr. Kang ay nakikipagpunyagi sa pintuan ng kamatayan. Pagkatapos ng pag-atake ni Terence, wala na silang anumang negosyo. Iyon lang ang bahay na si Kang ay palaging pasibo, at wala silang mahanap na anumang angkop na bagong negosyo. Ngayon na si Harry ay isang refiner, kahit na nasayang ang mga table tasks, maaari niyang ibalik ang mga ito sa bahay ni Kang at ibenta ito sa mga normal na practitioner, tulad ng mga bodyguard ng mayayamang negosyante. Ito ay magiging isang malaking kapalaran para sa kanila. Dagdag pa, ang hidden house na hindi mo pa gustong gawin ang ganitong uri ng low-end na negosyo, kaya maaaring punan ng bahay Kang ang puwang sa merkado. And, may iba pa bang suggestion? Sabay-sabay natin itong pag-usapan. Tanong ni Miracle Dr. Kang. Lolo, paano ang kasal ko kay Melissa? Tanong ni Polong pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Napaka-materialistic niyang tao, at habang inaakala niya mabuting babae si Melissa, handa siyang talikuran ang kagandahan nito kung kailangan niyang ikumpara ito sa mga interes ng kanyang pamilya. Tama, Ama. Hindi ba dapat putulin ni Polong ang pakikipag-ugnayan at humanap ng mas mabuting tao? Halimbawa, ang mga dalaga ng iba pang mga nakatagong bahay. Napaka-snob ni Guillermo kaya nagtanong. Break off the engagement. Stupid. Humarap si Miracle Dr. Kang at sinabing, bahay Turner, Melissa, ang iyong kasal ay tulad ng nararapat. Hindi mo lang masisira ang pakikipag-ugnayan, kailangan mo ring gawin ang iyong makakaya upang mapadali ang kasal na ito. Oh, bakit naman? Napakurap si Guillermo, hindi inaasahan na sasabihin iyon ng kanyang ama. Guillermo, nagdusa ng malaking kawalan ng bahay Kang noong nakaraang pagkakataon dahil bumalik kami sa aming salita. Kinaway-kaway ni Miracle Dr. Kang ang kanyang kamay, seryoso ang mukha. Noong nakaraan, dahil sa sobrang sabik sa mabilis na tagumpay at bumalik sa aming salita, muntik na kaming mawala ng pagkakataon na makalapit sa bahay mo. Kung hindi dahil sa tulong ni House Turner, hindi kami makakakonekta sa hidden house sa iyo. Kaya, ang dahilan kung bakit ang bahay Kang kung nasaan kami ngayon ay dahil sa maganda ang bahay ni Turner. Ito, kung hindi, ang bahay natin Kang ay talagang masisira. Tumigil sina Guillermo at Polong, ngunit tumanggo sila. Kailangan nilang aminin na tama si Miracle Dr. Kang. At sa pagkakataong ito, ang kasaganaan ni Harry ay dahil na rin sa hidden house mo. Hindi natin masisira ang pakikipag-ugnayan sa bahay ni Turner dahil dito hindi lang kaya natin, kailangan nating gawin ang lahat para magawa ito. Nagpatuloy ang milagrong doktor na si Kang matapos makitang nakikinig sina Guillermo at Polong. Sa iyong paningin, mas mabuti na sa pamamagitan ng pag-aasawa na tayo ay kumonekta sa mga nakatagong bahay, ngunit sa tingin mo ba talaga na sa ating sitwasyon ngayon, iisipin pa nga nila tayo? Tayo ang nagawang makalapit sa sekta ng elixir ng langit, ngunit gaano ka aming mga nakatagong bahay sa sinaunang panahon ang wala kang suporta sa sinaunang sekta. Mga nakatagong bahay, may mga sinaunang antas ng impluensya sa likod nila, kung pakasalan natin sila, iisipin pa ba nila ang tungkol sa atin? Pagkatapos ay sirain ang kontrata at bumuo ng isang alyansa sa kasal sa isang sinaunang pamilya o sekta, masisira ang reputasyon ng bahay Kang. Sa madaling salita, ang pamilya natin ay patuloy na makikipagtulungan sa pamilya Turner at mapanatili ang ating pagkakaibigan. Maingat na tanong ni Guillermo. Tama, hindi lang natin kailangang panatilihin ang ating pagkakaibigan sa bahay Turner, ngunit kailangan din nating gamitin ang insidenteng ito para mapalawig ang isang sangay ng oliba. Isasama natin si Turner sa ating negosyo at magkakasamang kikita. May natutunan ako mula sa mga kabiguan sa mga araw na ito, sabi ng doktor na si Kang. Masyado tayong makasarili noon, ngunit kailangan nating baguhin ang ugali na iyon. Kailangan nating makita ng mga tao na gagantihan natin ang mga taong tumulong sa atin kapag naging malakas na tayo. Lolo, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Tumanggo si Polong, malalim ang iniisip. Sinusubukan mong sabihin sa amin na habang tumataas ang estado ng bahay Kang, kailangan nating tumuon sa epekto ng salita ng bibig. Mabuti naman at naiintindihan mo, Polong, tumanggo si Miracle Dr. Kang. Hindi na mahalaga ang kasal nyo. Hanggat nandito si Harry, hindi magugulo ang bahay ni Kang. Imbes na kasal, sundin na lang natin si Harry. Mas mabuti na iyon kaysa sa kahit ano paman.
Siyempre, Polong, huwag mo nang masyadong isipin iyon, maaaring mas mahusay si Harry kaysa sa iyo, ngunit kapag naging pinuno ka ng bahay, mas mataas ang iyong katayuan kaysa dati. Oo. Mabilis na tumango si Polong, matagal na niyang naisip ito. Kahit na kailangan niyang ibaba ang kanyang ulo sa harap ni Harry, wala siyang pagpipilian. Si Harry ay miyembro ng Sky Elixir Sect ngayon, hindi lang ang kanyang nakababatang kapatid, at marami siyang natamo mula rito. Habang nag-uusap sila, tumunog ang telepono ni Lolo Kang. Tiningnan niya ang caller ID at medyo nagulat, pero ngumiti siya at kinuha ang phone. Old Master Yu, hello. Elder Kang, you can call me Elder Yu from now on. Bakit Master ang tawag mo sa akin? Matanda kang tumawa at magalang na sinabi. Hehe, tapos gagawin ko yung sinabi mo. Si Lolo Kang ay isa ring tusong matandang Zorro. Naintindihan naman niya agad ang intensyon ng tawag sa telepono ni Lolo. Sinusubukan niyang manalo sa kanyang pamilya. Noong nakaraan, kapag ang hidden house na tinawag mong bahay na Kang, ito ay palaging nasa tono ng pag-uutos, hindi kailanman ganito kagalang. Ngunit ngayon, ang matandang master ay binago mo ang kanyang tono at kinausap mo siya bilang kapantay. Alam ni Old Master Kang na bahay na natanggap mo rin ang balita. Elder Kang, congratulations! Ang apo mo ay pinahahalagahan ng Sky Elixir Sect at naging proud na alagad ng ikalimang Elder. Kapag mayaman na siya at naging susunod na Elder ng Sky Elixir Sect, huwag kalimutang bigyan ng payo ang bahay namin. Malinaw na alam mo si Old Master kaysa kay Old Master Kang. Malinaw na inanunsyo ng panig ni Harry na siya ang magiging disipulo ng ikalimang Elder, at ang langit, lupa, at tao ang gumagawa ng mga table tasks, mismo nangangahulugan ito na si Harry ay magiging mayaman sa hinaharap. Kung talagang ginawa niya ang bone cleansing pill, kung gayon ang posisyon ni Harry bilang kahalili ng ikalimang Elder at ang susunod na Elder ng Sky Elixir Sect ay itinakda sa bato. Kaya, kahit na ang matandang master, kailangan mong ilipat at bumuo ng isang magandang relasyon sa bahay Kang ng maaga. Ang isang Elder ng Sky Elixir Sect ay isang mataas at makapangyarihang pag-iral sa harap ng nakatagong pamilya mo, at maaari pa nitong direktang matukoy ang posisyon ng inyong pamilya sa harap ng Sky Elixir Sect. Paanong matandang hindi mo ito pinahahalagahan? Haha, masyado kang mabait. Bata pa si Harry, maliit lang na alagad. Ang layo pa niya sa pagiging Elder. Sabi ni Lolo Kang, pero mabilis pa rin ang tibok ng puso niya. 2377. Malinaw, ang mga channel ng impormasyon ng hidden house mo ay mas mahusay kaysa sa bahay Kangs. Ngunit si Lolo Kang ay labis na nasasabik matapos itong marinig, maaari ba talagang si Harry ang susunod na matanda? Ito ay isang pantasya at hula lamang noon, ngunit pagkatapos marinig ang mga salita ni Elder Yu, medyo iba ang kanyang iniisip. Pagkatapos ng lahat, kung hindi binuo ni Harry ang kanyang karera, Elder, hindi ka magiging napakakumbaba na tumawag at humila ng mga koneksyon. Masyado kang mapagpakumbaba. Hindi mo masasabi iyan, narinig ko na si Harry ang huling disipulo ng ikalimang Elder, ang kanyang kinabukasan ay walang limitasyon. Nakangiting sabi ni Old Master. Lalong nagulat si Miracle Doctor Kang, hindi niya akalain na magiging ganito kaswert si Harry na maging huling disipulo ng ikalimang Elder. Hindi niya ito sinabi sa kanya mismo. Kung hindi lang Elder ang tawag mo, hindi malalaman ng Miracle Doctor na si Kang na ganito kalakas si Harry. Hehe, Old Yu, keep a low profile. Bata pa si Harry, hindi madaling purihin ng sobra. Naiintindihan ko. Tama, narinig ko na ang kapatid ni Harry ay nag-major din sa Biomedical Science sa East Ocean Industry University. Old Master, ngumiti ka. Oo, babalik si Polong para isulat ang kanyang faux thesis. Anong problema? Tanong ni Miracle Doctor Kang. Ang apo ko, ikaw Pancho, ay nag-major din ng Biomedical Science sa East Ocean Industry University. Isa rin siyang disipulo ni Boss Bale. Mas makilala pa nila ang isa't isa sa hinaharap. Old Master, sabi mo. Mabuti, mas madali para sa mga kabataan na makipag-usap sa isa't isa. Napabuntong hininga si Miracle Doctor Kang. Kung dati, ang hidden house hindi mo naguguluhin ang bahay Kang.
Hindi naman magka-level ang dalawa. Ngunit ngayon, matandang Panginoon ay malinaw mong nakita ang bahay kang bilang isang kapantay. Sige, Maiwan, nakita sa trabaho mo, Kuya Kang. Tumatawag lang ako para mas makilala ka. Old Master, sabi mo. Matapos ibaba ang tawag, tumibok ang puso ni Miracle Dr. Kang. Minamaliit niya ang posisyon ni Harry. Tila si Harry ay isa sa mga mahahalagang tao sa Sky Elixir Sect. Ang House Kang ay talagang magiging kahanga-hanga. Tiningnan ni Miracle Dr. Kang sina Guillermo, Carlos, at Polong, na lahat ay nakatingin sa kanya ng nanlalaki ang mga mata. Ang swerte ni Harry sa pagkakataong ito ay lampas sa aming inaasahan. Ang bahay Kang ay talagang bagay sa pagkakataong ito. Ama, ano ang sinabi ng nakatagong Panginoon ng iyong pamilya? Mabilis na tanong ni Guillermo. Matanda, sinabi mo na ang posisyon ni Harry sa Sky Elixir Sect ay napakataas ngayon. Siya ang huling disipulo ng ikalimang elder, at maaaring isa siyang future elder. Walang itinago ang Miracle Doctor na si Kang ito ay mabuti para sa bahay Kang. Si Harry ay maaaring masyadong mapagpakumbaba, ngunit bahay na halatang mas matalino ka kaysa sa amin. Sinusubukan na nilang makuha ang ating mabuting panig. Arg! Isang future elder. Si Guillermo at ang iba pa ay nagulat. Lahat himala ang sinabi ng doktor na si Kang dati, ngunit ito ay isang hula at pagsusuri lamang. Iba talaga ang epekto nito mula sa bahay mo. Tama, at sinabi mong ang apo niya, ikaw Pancho, ay nag-aaral din sa Biomedical Science Department ng East Ocean Industry University. Gusto niyang hanapin mo siya at mapalapit sa kanya. Sabi ni Miracle Dr. Kang. Okay, Lolo. Huminga ng malalim si Polong at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Hindi niya akalain na isang araw, matagumpay niyang maitataas ang kanyang katayuan sa antas ng tagapagmana ng isang nakatagong bahay ng noble. Ang pagkakakilanlang ito ay isang bagay na maaari lamang niyang tingnan, ngunit hindi niya matamo sa nakaraan. Gayunpaman, ito ay hindi inaasahan at napakadaling makuha. Siya ay labis na nasa sabik. Tandaan, maging dominante kapag gumawa ka ng mga bagay sa hinaharap, huwag mong ipahiya ang bahay Kang. At huwag mong ikahiya si Harry. Si Harry ang kumakatawan sa Sky Elixir Sect. Napaka-confident ni Miracle Dr. Kang. Pero kami, House Kang, ay hindi na natatakot sa gulo ngayon, pero hindi kami pwedeng pumunta at gumawa ng gulo sa aming sarili. Kung tutuusin, ang bawat kilos namin ay baka binabantayan ng iba. Naiintindihan ko po, Lolo. Huwag po kayong mag-alala, hindi po ako magdudulot ng gulo. Sabi ni Polong, tumango. Guillermo, sabihin mo ito sa mga in-laws mo, bahay Turner. Pasayahin mo rin sila. Magaan ang tono ng himalang doktor na si Kang, ngunit halatang sinusubukan niyang magpakitang gilas. Okay, I'll make the call now. Tumunog ang telepono ni Guillermo bago pa man siya makatawag. Napahinto si Guillermo habang tinitingnan ang caller ID. Dahil ito ang bahay ng Benny ni Turner. Ito ay talagang nagsasalita tungkol sa Diablo, at ang Diablo ay dumating na. Hello, ako si Guillermo. Benny bro, bakit mo ako tinawag bigla? Sabi ni Guillermo. Hehe, Kang bro, I'm really sorry for calling you this time. To be honest, nagkaroon ng family conflict. Sabi ni Benny. Oh, family conflict. Bakit mo ako tinatawag kapag may conflict sa pagitan ng Turner S? Napakurap-kurap si Guillermo. Sabi nga, mahirap para sa isang matapat na opisyal na lutisin ang mga usapin sa pamilya. Hindi naman ako pwedeng makialam, di ba? Ito. Actually may kinalaman sa bahay Kang, kaya ako tumawag ng tulong. Sabi ni Benny na may mapait na ngiti. Related to House Kang. Then what is it? Lalong naguluhan si Guillermo. Ito ay kasal ni Melissa at Polong. Sabi ni Benny. May problema kay Melissa. Problema. Kumunat ang noo ni Guillermo, namumuo ang galit. Sabi ko, Benny, hindi mo sinusubukang sabihin na gustong putulin ni Turner ang pakikipag-ugnayan muli, di ba? Hindi masisisi si Guillermo sa kanyang galit. Ang kanyang bahay na si Kang ay napakalakas na ngayon, at mabuti na rin na hindi nila tinawagan si Turner para putulin ang pakikipag-ugnayan. Paanong hindi siya magagalit?
Ito ay nakakahiya para sa bahay Kang. Kuya Kang, please calm down. How could we break off the engagement? Kuya Kang, alam mo na ang bahay na iyon ay sinusunod ni Turner ang iyong pamumuno kanina pa. Sabi ni Benny. Kung ganoon ano ang problema? Labis na bumuti ang mood ni Guillermo matapos marinig ang paliwanag ni Benny, lalo na noong sinabi niyang susundin niya ang kanyang pangunguna. Kakatawag lang ng kapatid ko, ayaw na raw makipag-engage ni Melissa, gusto na niyang putulin ang engagement dahil may mahal siyang iba sa school. Sabi ni Benny na may mapait na mukha. Benny, ano ang ibig sabihin nito? Engaged ka na, at may gusto ka pa ring iba. Naglalaro ka ba sa amin? Sumimangot na naman si Guillermo. Kuya Kang, paano nangyari iyon? Mabilis na ipinaliwanag ni Benny, alam mo, sinubukan naming gawin ang kasal na ito, ngunit ang problema ay hindi ginagawa ng iyong anak na si Polong ang kanyang makakaya. Engaged na siya kay Melissa, at dapat mas madalas silang magkausap. Si Melissa ay hindi magkakaroon ng pagkakataon na magkagusto sa iba, ngunit ang iyong anak ay matagal nang wala, kaya hindi ba iyon ay nagbibigay ng pagkakataon sa iba na samantalahin siya? 2,378. Hindi ka pwedeng pumalakpak ng isang kamay. Malamig na sambit ni Guillermo. Si House Kang ay abala sa mga bagay sa kumpanya, at si Polong ay abala rin sa kanyang kumpanya, wala siyang oras na makipag-date. Kaya hindi talaga kayang makipagtalo ni Guillermo dyan. Gayunpaman, ang komento ni Benny na hindi siya binibigyan ni Polong ng anumang tulong ay nagpagalit sa kanya. Sa ganitong paraan, mahigpit akong laban dito. Tinanggihan ko ang mungkahi ng aking kapatid na babae, sabi ni Benny. Ito ay isang bagay na napag-usapan natin, paano mo ito mapapalitan ng ganoon lang? Kang bro, pinaalalahanan ko lang si Polong dahil sa kabaitan ng puso ko, nakakahiya sa bahay Kang kung kukunin ng iba ang asawa niya. Anong uri ng katayuan mayroon ang bahay Kang? Siya ang tagapagsalita ng nakatagong pamilya mo. Tama, hindi ito maaaring mangyari. Hindi kayang mawala ni House Kang ang mukha na ito. Kung ang manugang na nakita natin ay inalis sa atin, paano mabubuhay ang bahay Kang sa hinaharap? Galit na sabi ni Guillermo. Ngunit, kapatid na Turner, nagkakamali ka, hindi na si Kang ang tagapagsalita ng Hidden House. Hindi naman. Napakurap si Benny, hindi lubos na nauunawaan ang ibig sabihin ni Guillermo. Hindi kaya ang bahay na iyon ni Kang at ng Hidden House ang pinag-aawayan ninyo? Si Harry ng House Kang ay kasalukuyang huling disipulo ng ika-5 elder ng Sky Elixir Sect, at isa sa mga magiging elder ng Sky Elixir Sect. Kaya, ang bahay Kang ay maaaring maging isang nakatagong noble house sa hinaharap, pagmamalaki ni Guillermo. Sa ngayon, halos nasa parehong antas kami ng bahay mo, nagtatrabaho para sa Sky Elixir Sect. Ga! Nanlaki ang mga mata ni Benny sa sinabi ni Guillermo. Hindi niya akalain na magiging ganito kalakas si Harry ng bahay ni Kang para kunin bilang huling disipulo ng ika-5 elder. At isang hinaharap na elder ng Sky Elixir Sect. Hindi ba ito masyadong mahiwaga? Ngunit bumalik sa katinoan si Benny, hindi niya akalain na nagsisinungaling si Guillermo. Kung tutuusin, sino ang magbibiro tungkol sa isang bagay na ganito? Sa pag-iisip na iyon, medyo nasa sabik si Benny, matalino siya para hindi makipagkompromiso kay Terence, o ang bahay na gagawin ni Turner. Gaano kalakas ang Sky Elixir Sect? Isa iyon sa pinakamakapangyarihang mga sekta sa mga sinaunang sekta, maaari nilang sirain ang bahay ni Turner sa loob ng ilang minuto. Tama ang taya niya, sa pagkakataong ito magkakaroon siya ng magandang kinabukasan kung susundin niya ang bahay Kang. Congratulations, Kang bro, I'll have to call you the Hidden House Kang's young master from now on. Young Master Kang, sabi ni Benny, susundan ka namin mula ngayon. Kung kailangan mo kami sa anumang bagay, huwag mo kaming kalimutan. Mabuti, mabuti. Sabi ni Guillermo, medyo mayabang, tama, sabihin mo muna sa akin kung ano ang nangyari kay Melissa. Melissa. Tama, ang taong gusto niya ay ang pinakamalaking kaaway ng bahay Kang. Kinagat ni Benny ang kanyang mga ngipin. Itong lalaking ito ay si Terence. Kung ibang tao iyon, kaya nilang kunin, ngunit hindi kaya ni Terence, hindi ba?
Nabangkarote ang kumpanya mong, Kang, dahil kay Terence, hindi ba? Kayo ang mga kinatawan ng sinaunang sekta, ang hinaharap na mga nakatagong bahay, paano mo hahayaan ang isang maliit na punk na mang-aapi sa iyo? Ikaw ba? Hindi kami nang ahas na makipagkulitin kay Terence noon, ngunit ngayon ay mayroon na kaming Harry, kapatid ni Polong. Hindi kayang tumayo ni Harry at panoorin ang kanyang hipag na inaalis sa kanya. Talagang hindi, naiintindihan mo ba? Terence. Nagluwa si Guillermo, magkaaway kayo ni House Kang, Kuya Turner, huwag kang mag-alala, kami na ang bahala dito. Kailangan nating ipaglaban ang ating reputasyon. Oo, ito ay isang hubad na mukhas makang. Ang pinakamahalagang bagay ay wala si Terence sa tama. Hindi natin ito maaaring pabayaan. Sabi ni Benny. Okay, alam ko, pero dapat mo ring bantayan ang iyong Melissa. Engaged na siya, kaya kailangan niyang mag-ingat. Sabi ni Guillermo. Naiintindihan ko talaga ito. Huwag kang mag-alala, Kuya Kang. Tumango si Benny. Ibinaba ni Guillermo ang tawag at sinabi kay Miracle Dr. Kang, Carlos, at Polong ang sinabi ni Benny. Si Polong at Carlos naman ay tuwang-tuwa, hindi nila ito mapapabayaan ng ganito. Isa itong sampal sa mukha. Pare, hindi natin ito pwedeng pabayaan na lang. Banibuli tayo noon ni Terence, at wala tayong suporta, kaya hinayaan na natin, pero ngayong malaki na ang suporta natin, hinahayaan pa rin natin siyang i-bully. Itinuring na ni Polong si Melissa bilang kanyang pag-aari. Naasar na siya nang sirain ni Terence ang kumpanya ng gamot ng doktor na si Kang, at ngayon ay ninakaw ni Terence ang kanyang babae. Kahit gaano pa siya katuso ay hindi na niya ito napigilan. Gayunpaman, napakalmado ng ekspresyon ng Miracle Doctor na si Kang habang ikinakaway niya ang kanyang kamay sa furious Polong, Polong, huwag ka nang magalit. Baka walang magandang intensyon si House Turner. Maaaring snob si Miracle Dr. Kang, ngunit isa rin siyang tusong tao. Nasabi niya sa tawag na walang magandang intensyon ang bahay ni Turner. Oh, pare, bakit mo nasabi yan? Nagulat na tanong ni Guillermo. Gusto lang i-maximize ng House Turner ang kanilang mga benepisyo, hindi maganda para sa bahay Turner kung sasama si Melissa kay Terence. May death grudge sina House Turner at Terence, at malabong mareresolba nila ito. Kaya kung sasama si Melissa kay Terence, mawawasak ang relasyon sa pagitan ng bahay ni Turner at ng bahay ni Kang. Mas makakasama ito kaysa makakabuti para sa kanila, ngunit hindi sila nang ahas na guluhin si Terence, kaya ibinabato lang nila ang bola sa amin, pinapagalitan ka rin nila Terence. Sabi ni Miracle Dr. Kang. Ito. Sa wakas ay napagtanto ni Guillermo ang problema pagkatapos makinig sa pagsusuri ng doktor na si Kang. Kung gayon, dapat bang maupo na lang tayo at panoorin ang laban ng mga tigre at walang pakialam dito? Siyempre hindi Melissa na ang future daughter-in-law ng bahay Kang. Kung aalisin siya ngayon ni Terence, nakakahiya sa bahay Kang at Harry, at sa hidden house na pagtatawanan mo kami. Nagwagayway ng kamay si Miracle Dr. Kang, sa ngayon, napakahalaga ng mukha ng bahay Kang. Kapag may nangyaring masama at nalaman ito ng Sky Elixir Sect, magiging hadlang ito sa ating landas tungo sa pagiging upper-level hidden house. Kaya, Ama, sinasabi mo na dapat nating labanan si Terence. Ngunit ang ating lakas ay hindi nagpapahintulot sa atin na gawin iyon. Maingat na tanong ni Guillermo. It's naturally impossible for us to go against each other. Huwag na nating pag-usapan kung may lakas ba tayo para gawin yun. Kahit na gawin natin, we still have to keep a low profile for the time being. Sabi ni Miracle Dr. Kang, winawagayway ang kamay. 2,379. Nagbago ang mga mukha ni Guillermo, Carlos, at Polong matapos marinig ang pagsusuri. Ngunit hindi sila binigyan ng Miracle Doctor na si Kang na makapagsalita. Ipinagpatuloy niya, bago magkaroon ng matatag na kinatatayuan si Harry, hindi na tayo maaaring magkaroon ng malaking sagupaan sa kalaban. Kukunin lang natin si Polong na bawiin si Melissa mula sa mga kamay ni Terence. Si Terence ay isang playboy na may napakaraming girlfriend, at baka hindi man lang siya maging tapat kay Melissa. May kalamangan si Polong, at hindi ba kayo nagkasundo kay Melissa?
Well, mabuti naman noon, pero ang tagal nating hindi nagkita. Hindi inaasahan ni Polong na magkasama ngayon sina Terence at Melissa. Sobrang sama ng loob niya. May sakit ba si Melissa? Si Terence ay may Josephine, Trixie, at Francine, na hindi niya masyadong malapit. Anong ginagawa ni Melissa doon? Paano ito? Si Melissa ay nasa medicine din sa klase ng Big Boss Bale ng Eastern City Engineering University, di ba? Nandoon din ang Coiling Tiger, para pumunta ka doon at makinig. Habang nagkakaroon ka ng magandang relasyon sa Coiling Tiger, maaari ka ring makipag-ugnayan kay Melissa, at bawiin siya. Ang klase ni Boss Bale ay may mahalagang tuntunin, at iyon ay ang mga mag-aaral ay hindi maaaring labanan ang isa't isa hanggang kamatayan. Gayunpaman, ang paggamit ng mga underhanded na pamamaraan ay pinapayagan walang magagawa si Terence sa iyo. Sabi ni Miracle Dr. Kang. Sige. Si Polong ay dating estudyante rin ni Boss Bale, at natural na alam ang mga patakaran. Alam din niya na napakataas ng status ni Boss Bale, at walang gagawin si Terence sa kanya. Hindi niya kailangang mag-alala na gawing kaaway niya si Terence kapag pumunta siya doon, dahil hindi gagawa si Terence sa karahasan. Sa mga mata ni Polong, si Terence ay isa lamang martial artist na walang gaanong katalinuhan, isang marahas na baliw. Tungkol sa pinsalang natanggap ng medikal na kumpanya ng doktor ni Kang, si Terence ay may kinalaman dito. Sa ganang Polong, si Terence ang fatty boy, ngunit siya pa rin ang gumawa ng trabaho. Ang reseta ay ginawa rin ni Martin. Ano ang alam ni Terence tungkol sa negosyo? Pag-atras ng isang hakbang, kahit na magkasama sina Terence at Martin sa recipe, mayroon lang si Terence ng kaunting kaalaman sa medisina. Pagdating sa mga pukana, hindi inisip ni Polong na matatalo siya kahit kanino. Pagkatapos gumawa ng desisyon sa bahay ni Kang, tinawagan ni Guillermo si Benny at sinabi sa kanya ang tungkol sa desisyon. Sinabi rin ni Benny sa kanyang kapatid ang tungkol sa mga pinakabagong galaw ni Kang. Pangalawa kuya, the best ka. You have foresight. Nang marinig ni Jimmy na ang bahay na si Harry ni Kang ay tinanggap bilang isang disipulo ng ikalimang elder ng Sky Elixir Sect, at na siya ay may potensyal na maging isang elder ng Sky Elixir Sect sa hinaharap, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Kung hindi dahil sa pagpupumilit ni Benny, nagawa na ang bahay ni Turner. Hehe, kuya, magandang pagkakataon ito. Kung lalakas ang bahay Kang, babangon din ang bahay natin Turner kasama nila. Ngumiti si Benny, ito ay sapat na mabuti na gusto naming panatilihin ang aming posisyon bilang mga marangal na bahay, ngunit ngayon, ang mga nakatagong bahay ay kumakaway ng kanilang mga kamay sa amin. Haha, syempre. Pero Melissa, mangyaring huwag hayaang may mangyari sa kanya. Kung may nangyari talaga sa pagitan niya at ng batang si Terence na iyon, mawawalan tayo ng pagkakataong yumaman. Nag-aalalang sabi ni Jimmy. Oo, sinabi ko na sa bahay Kang nakumilos, ngunit kailangan din nating bigyan ng pansin si Melissa, huwag siyang hayaang gumawa ng anumang bagay na makakasira sa ating imahe. Tumango si Benny. Kung walang nangyari sa pagitan nila ni Terence, hindi susuko ang bahay Kang, ngunit kung siya ay isang ginamit na sapatos, malamang na hindi rin mag-abala si Polong. Kung ikukumpara, ang pag-aasawa ng ginamit na sapatos ay mas nakakahiya. Tama, paano natin ito ipapaliwanag kay Celine? Huwag mong sabihin kabaligtaran ang ginagawa natin kung babalaan natin siya. Nag-aalala si Jimmy. Ayoko, sasabihin ko. May ideya na si Benny. Sige, ipaubaya ko na sa iyo, pangalawang kapatid. Ikaw ang think tank ng pamilya namin. Nakahinga ng maluwag si Jimmy matapos marinig na may ideya si Benny. Muling tinawagan ni Benny ang numero ni Celine, at sabik ding naghihintay si Celine sa sagot ni Turner sa bahay. Celine, ako ang iyong pangalawang kapatid, si Benny. Sabi ni Benny pagkatapos matuloy ang tawag. Pangalawa kuya, paano na? Pwede mo bang putulin ang engagement? Tanong ni Celine. Celine, hindi naman sa gusto kitang punahin, pero seryosong usapin ang pag-aasawa, paano ba yun basta-basta na lang? Engage na tayo sa bahay ni Kang, magiging seryosong usapin ang pagsira sa engagement ngayon. Sabi ni Benny.
Ikalawang kapatid, alam kong medyo magulo, ngunit nagsalita na si Melissa, at napag-usapan na namin ito ng kanyang ama. Mula nang makidnap si Melissa, napagtanto namin na si Melissa ang pinakamahalaga, at lahat ng iba pa ay mga makamundong pag-aari. We don't need our company anymore, sabi ni Celine, we can give it to your house Kang. Kahit mawala sa amin ang lahat, okay lang basta masaya si Melissa. Huminto si Benny, hindi niya inaasahan na si Celine ay magiging mapagpasyahan sa pagkakataong ito. Hindi na niya gusto ang kumpanya. Gusto sana niyang gamitin ang kumpanya para banta si Celine, ngunit tila imposible na iyon ngayon. Si Benny ay hindi tinawag na think tank ng walang kabuluhan, at mayroon siyang isa pang ideya. Celine, hindi na ito tungkol sa kumpanya. Ito ay tungkol sa kung papayagan tayo ni House Kang, at ikaw at si Melissa. Sila. Ano ang magagawa nila kung hindi nila tayo binitawan? Ayaw na nila sa kumpanya, ano pa ba ang magagawa nila? Marihing sabi ni Celine. It's not like you can solve this matter just because you say no. Huminto si Benny, Celine, kung magsasama si Melissa kay Terence, pareho silang mamamatay ni Terence. Naniniwala ka ba? Natigilan si Celine, patay. Paano siya namatay? Kahit gaano pa kalaki ang bahay ng mga tao ni Kang, hindi nila basta-basta kayang pumatay ng mga tao ng ganoon, di ba? Hey! Dati na yan. May hindi ka pa alam. Umiling si Benny. Si Harry ni House Kang, na kapatid din ni Polong, ay pinili ng ikalimang elder ng isa sa pinakamalaking sinaunang sekta, ang Sky Elixir Sect. Kinukuha na niya siya ngayon bilang kanyang huling disipulo, na ginagawa siyang magiging matanda sa Sky Elixir Sect. Si House Kang ay may Sky Elixir Sect na nakaback up sa kanila ngayon. Sabihin mo sa akin, kung nalaman ni Harry na ang kanyang hipag ay naakit ng iba, hahayaan na lang ba niya ito? Kapag nagdala sila ng ilang Sky Elixir Sect elite kasama nila, ito ay isang kapahamakan para sa atin. Huwag isipin na dahil lang kay Terence ay may ilang mga kasanayan at ang hidden house pit sa likod niya, siya ay malakas, wala sila sa paningin ng mga sinaunang tao. Si Celine ay mula rin sa isang noble house, kaya natural na alam niya kung alin ang mas malakas, ang hidden house o ang sinaunang sekta. 2,400. Ngunit tinanggap ng maalamat na sinaunang sekta si Harry bilang isang disipulo, at maaari pa nga siyang maging elder ng Sky Elixir Sect. Hindi ito masyadong maproseso ni Celine, ito ay masyadong surreal. Kung maaalis ng bahay ni Kang si Terence at bahay si Turner, hindi ito makatotohanan, ngunit ang isang sinaunang sekta na nag-aalis sa kanila ay dapat na isang piraso ng cake, maaari nilang sirain sila sa isang pitik ng kanilang mga daliri. Maging ang mga nakatagong bahay ay sapat na malakas sa kanyang paningin, lalo pa ang mga sinaunang sekta. Kung hindi dahil sa pinuno ng hidden house pits, malamang na magkaproblema si Melissa. At kaya, napatulala si Celine. Celine, ginagawa ko ito para sa ikabubuti ng bahay ni Turner, at ayokong may mangyari kay Melissa. Kung tungkol sa munting bastard na iyon na si Terence, magiging masaya ako kung patay na siya. Pero, kung kikilos si Harry mula sa Sky Elixir Sect at papatayin si Terence, baka hindi rin magawa ni Melissa. Isipin mo, sa paningin niya, ang pagpapakasal sa babae ni Terence pabalik sa bahay na si Kang ay magiging isang sampal sa mukha, tama? Sobrang seryoso. Medyo natakot si Celine, dahil masyadong nakakatakot ang sinabi ni Benny. Oo, napaka-seryoso. Sinabi ni Benny, sa totoo lang madali lang itong patunayan. Hindi mo kailangang pagdudahan ito. Ilang araw na lang ay pupunta si Polong sa klase ni Melissa, at ayon sa hidden house na hinihiling mo, ang bahay na tagapagmana mo, ikaw Pancho, ay kailangang maging maayos ang pakikitungo kay Polong. Ilang araw na lang makikita siya ni Melissa. Ito. Talagang umaasa si Celine na nagsisinungaling si Benny sa kanya. Ngunit nang marinig ito ni Benny, alam ni Celine na ito ay totoo. Sa loob ng ilang araw, makikita na nila ang ugali ng mga tinatago mong anak. Celine, sinasabi ko sa iyo, kausapin mo si Melissa at sabihin sa kanya ang mga kalamangan at kahinaan. Sa tingin ko siya ay isang bata na nakakaintindi ng tama at mali.
Hindi siya gagawa ng isang bagay na napakatanga para ipadala ang lahat sa kanilang kamatayan. Sabi ni Benny. Alam ko. Mahinang sabi ni Celine, kakausapin ko si Melissa at susubukan ko ang lahat para kumbansihin siya. Gustong suportahan ni Celine ang desisyon ng kanyang anak, ngunit ano ang silbi ng kanyang suporta kung siya ay mamamatay? Napabuntong hininga si Celine at dinial ang numero ng kanyang anak. Nanay. Nakahawak si Melissa sa kanyang telepono sa buong oras, naghihintay ng tawag ni Celine. Agad niya itong pinulot. So, pumayag ba si Uncle and the rest na putulin ang engagement? Melissa. Buntong hininga. Narinig ni Celine ang umaasang boses ng kanyang anak at bumaantong hininga. Ang mga bagay. Medyo komplikado. Mom, what's wrong? Hindi ka ba pumapayag na putulin ko ang engagement? Narinig ni Melissa ang malungkot na tono ng kanyang ina at nahulaan niya kung ano ang nangyayari. Sumikip ang puso niya. And, Melissa. I'm sorry, Mom tried her best. Pero, this matter, I really can't. Walang magawang sabi ni Celine. Nay, kailangan ba talaga nating makinig kay Tito? Hindi ka ba makakapili? Sa karamihan, puputulin na lang natin sila si Terence at ang Hidden House Pits na ang bahala sa negosyo, kung tutuusin, para hindi na masyadong masama. Nagdesisyon si Melissa, determinado at determinado. Melissa, makinig ka kay nanay, dahan-dahan kong ipapaliwanag sa iyo. Napabuntong hininga si Celine, at sinabi kay Melissa ang lahat ng sinabi ni Benny. Melissa, ngayon alam mo na kung bakit hindi sinabi ni nanay, di ba? Malakas ang Hidden House Pits, pero paano sila may kukumpara sa sinaunang sekta? Kung pipilitin mo si Terence, hindi mo lang siya sasaktan, kundi si Linford din ang sasaktan mo. Ako. Napabuka ang bibig ni Melissa sa gulat. Ang nakababatang kapatid ni Polong na si Harry ay naging huling disipulo ng ikalimang elder ng sinaunang sekta, ang tagapagmana ng sekta. Bakit napakaswerte ng bahay kang? Melissa, ikaw ang nag-iisang anak na babae ni nanay, ayaw kong may mangyari sa iyo. Patuloy ni Celine, minsan, ang pagkagusto sa isang tao ay hindi nangangahulugang kailangan mo siyang makasama. Basta ligtas at masaya siya, isang uri din ng kaligayahan, di ba? Nanay. Alam ko. Mahinang bumantong hininga si Melissa at natawa sa sarili. Hindi niya akalain na masisira ang desisyon niya bago pa niya magawa. Oo, kung pipilitin niya ang sarili na makasama si Terence, hindi lang niya sasaktan ang sarili niya, sasaktan din niya si Terence. Melissa, isipin mo at huminahon ka. Hindi rin maganda ang pakiramdam ni Celine. Hindi ko maisip. Tatawagan ko ulit si nanay. Tahimik na ibinaba ni Melissa ang telepono, at bumagsak ang kanyang mga luha. Ito ba ay upang gunitain ang pag-ibig na ito na namamatay bago pa man ito namumulaklak? Ang kalayaan ng pag-ibig ay naging isang luho sa kanyang pamilya. Ayaw sumuko ni Melissa, ngunit ayaw niyang magdulot ng gulo para kay Terence. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, tinawagan ni Melissa si Chester. Melissa. Napakurap si Chester, hindi inaasahan na tatawagin siya ni Melissa. Naisave niya ang numero ni Melissa pagkatapos ng pagkidnap, ngunit hindi siya nito tinawagan. Chester, may itatanong ako sa iyo mga sinaunang sekta, malakas ba sila? Direktang tanong ni Melissa. Isang sinaunang sekta. Napakurap si Chester, hindi sigurado kung bakit nagtatanong ng ganoon si Melissa. Akala niya ay narinig niya ang tungkol dito mula sa kung saan, kaya't sumagot siya, syempre sila nga, ang isang sinaunang sekta ay mas malakas kaysa sa isang tagong bahay. Melissa si in-law, bakit mo ito biglang tinatanong? Kung gayon, paano si Terence? Tanong ni Melissa. Ako. Natigilan si Chester, hindi niya akalain na ang tren ng pag-iisip ni Melissa ay talon hanggang dito, na ikinukumpara siya muli kay Terence. Ayaw niyang murahin si Terence sa harap ni Melissa, pero ayaw din niyang magmayabang. Si boss ay tiyak na magiging mas malakas kaysa sa mga sinaunang sekta sa hinaharap. Tingnan mo, ang boss ay hindi kasing lakas ng mga karaniwang bahay ng mga maharlika, at siya ay napigilan sa ilalim ng panggigipit ng bahay New York.
Ngunit pagkatapos noon, matagumpay niyang nawasak ang bahay ni York, at nakuha na niya ang lahat ng bahay ni York ngayon, at kinuha ang lahat ng bahay na walang practice. Papunta na sila sa mga nakatagong bahay. Kita mo, ang Hidden House Han at House Pitts ay naging boss, followers, at sila ay sumali sa Practitioners Association. Kaya, sandali na lamang bago masakop ng amo ang mga sinaunang sekta. Alam ko, salamat. Napabuntong hininga si Melissa sa kanyang sarili habang binababa ang tawag. Paanong hindi niya maintindihan ang gustong sabihin ni Chester? At iyon ay na si Terence ay walang lakas na sumalungat sa isang sinaunang sekta sa lahat, halos hindi niya makuha ang ilang mga nakatagong bahay. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.